Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa likod po ng matinding pag-ulan at lagay ng sama ng panahon. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, si Miss Jermaine Season, and of course katuwang din si Miss Drizzle Nanyong. Sa Master Control, of course, kasama natin si Miss Susan Aison, and of course sa Wirecast si PJ. And syempre nandiyan din ang ating mga kasamahan na ma-assist sa atin sa ating live audio streaming. Ang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay masusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng ating Facebook live broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters provided, of course, ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede nyo pong mapakinggan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Inanunsyo po ng Malacanang ang pagpapatupad ng tinatawag na work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon ngayong Lunes, Agosto 10. Dahil po sa inaasahang malakas na pagulan dulot ng southwest monsoon o tinatawag na habagat. Alinsunod sa Memorandum Circular Number 123, lilipat ang pasok sa alternative learning modes habang suspendido ang face-to-face classes, maliban na lamang kung magdesisyon ng lokal o local chief executive na kanselahin ang mga klase. Kabilang sa mga lugar na sakop ng memorandum ang Metro Manila, Abra, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac, Zambales. Samantala, nananatiling bukas at operational naman ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng publiko ngayong masamang panahon. Asahan po ninyo na magkakaroon po tayo ng mga panayam sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, making sa local government units, para malaman po natin ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan sa likod po nitong mga nararanasan nating matinding pagulan sa hipo ng habagat. At katulad po yan, alamin muna natin ano po ang kalalagayan ng ating panahon at bakit ba tayo nakararanas ng ganitong mga lagay ng panahon sa ngayon. Ano po yung pag-ulan natin. Pero sabi nga nila, bakit? Sabi nga ng ibang mga kakilala ko, akala ko ba may El Nino? Bakit may El Nino? Bakit matindi ang pagbuhos ng ulan? Ano ba nangyayari? Alamin po natin ngayon mula sa ating Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Ang ilan sa mga katanungan na yan. Kasama natin si Long Chris Perez. Chris, good morning. Si Reza Pangitot. Welcome back sa Global na Tayo. Magandang umaga rin po, Mr. Ray, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Alright. Chris, siguro itong katanungan kong ito pambungad mo ng katanungan. Alam natin habagat, itong mga nakalipas na araw, sinasabi nga ng Pag-asa na habagat itong nararanasan natin, dulot na rin itong mga bagyong dumaan, si Luis, si Maymay, tapos itong si Dolphin humigop din. Pero may binabantayan pa tayong isang lagay ng sama ng panahon sa labas ng Philippine Air Responsibility. Can we expect itong ganitong klase ng panahon to extend the whole week, Chris? Well, sa ngayon po nakikita natin possible po within the next 2 to 3 days ay maapekto ng habagat hindi lang mga Metro Manila kundi yung nakararaming lalawigan sa kanlurang bahagi po ng Luzon.
Dahil pag panahon talaga ng habagat, ang unang nakakaranas ng epekto nito, yung mga pag-ulan at saka pamisamisang bugso ng hangin, ay yung mga nasa kanlurang bahagi po ng Luzon. So expect at least 2 to 3 days, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa, for example, mga lalawigan ng Zambales, Pangasinan, La Union, and all the way up to the Cavite and the western section of Southern Luzon area po. Alright. So, gaano pa karami na-expect na ulan batay sa monitoring ninyo, pagtasa ninyo sa pag-asa na maaaring bumagsak ngayong araw na ito? Ngayong araw, inaasahan po natin dito sa Metro Manila, no, posibleng may bumagsak na dami ng ulan mula 50 hanggang 100 millimeters of rain. Pero yung pinakamatinding inaasahan natin pag-ulan ay sa lalawigan ng Biget, more than 200 millimeters of rain din po. At dito naman sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro ay maglalaro sa 100 to 200 millimeters of rain. And then yung mga ilang lalawigan nga po na hindi ko nabanggit na karaniwan nasa kanlurang bahagi ng Luzon ay kasama po ng Metro Manila na may 50 to 100 millimeters of rain. Wow. So yung mga datos or yung forecast sa pag-ulan ay available po sa ating weather advisory na ipinalabas sa kanina alas 5 na umaga at available din po sa ating official website para po ma-view, makita ng mga kababayan natin, makita ng mga kasama nating mga LGU, local DR officials para patuloy na mapaghanda sa mga posibleng patuloy na pagbaha at pagguho ng lupa, pag-aapaw ng mga tubig sa ilog ngayong araw na ito at sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw pa po. So 2 to 3 days pa ito, Chris, no? 2 to 3 days pa na maaaring maranasan natin sa dito. Well, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa nabanggit ko nga sa Northern Luzon. Pero curious na ako, yung Visayas ba hindi nakakaranas ng ganitong sitwasyon ngayon? Sa ngayon po, ang concentration talaga ng bagat ay epekto nito ay dito sa Luzon area po. Luzon lang. Opo, sa Visayas at saka Mindanao area, kung magkakaroon man ng pag-ulan ay mga localized thunderstorm lang po. Usually mga isolated na minimum 5 minutes, maximum 1 hanggang 2 oras ang duration. But dito sa Luzon, karaniwan po, pag sinabi nating habagat na pag-ulan, ay occasional po itong bubuso, pwedeng madaling araw meron, titigil sa umaga, magkakaroon. So, hindi naman dire-diretso, but during most part of the day, may aasahan po tayong pag-ulan na yun nga, nananatili pa rin banta sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Oo, pero biruin mo, hindi ko pa nakita sumikat ang araw simula nung weekend, Chris, ha? Puro talagang makulimlim at sabi mo nga, hindi naman tuloy-tuloy, pero pag bumagsak ang ulan, talagang bagsak, buhos, ha? Chris, ganun ba talaga ang nature niyan? Ganun talaga? Opo. Ganun po talaga ang nature ng habagat na pag-ulan na usually kapag lalo pag yung malakas, pag pinag-iibayan ng isang bagyo, in this case yung bagyo ng may international name na Dolphin nagpapalakas ng habagat. Talagang saan natin, most parts of the day cloudy po tayo, maulap, and then yung mga biglang bugso ng ulan is very unpredictable. Kaya aside from this one, actually nagpapalabas din tayo ng mga localized na rainfall warning para maabisuhan din yung mga kababayan natin yung mga status ng pag-ulan every 3 hours at yun nga, plano pa rin nila yung kanilang activity for the day. For example, kung patuloy nga yung pag-ulan, then likely stay indoors, continue to coordinate with their local government and local DR officials para po sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. No, ito yung tanong at madalas ako tinatanong dito, Chris, dahil na-interview ko nga kayo dyan sa Pag-asa. Pero ang tanong ng mga kababayan natin ay, akala ko ba may El Nino? Pag sinabi kasing El Nino, di ba, tag-init, mainit, limitado ang buhos ng ulan. Bakit daw ganito ang nangyayari ngayon at halos, yun na nga, araw-araw, halos ilang araw na, sunod-sunod, umuulan. Ano ba ang phenomenon nitong El Nino? Bakit meron tayong pag-ulan na ganito? Sa ngayon po kasi ang status ng El Nino natin ay weak to moderate. Kumbaga hindi pa ganun ka-pronounce yung epekto nito. We are monitoring. Paano ba natin minomonitor El Nino? Minomonitor natin yung init ng tubig dagat sa karagatang Pasipiko. May bahagi nun na kung saan kapag nandun yung concentration ng init, nagkakaroon ng agarang epekto sa local weather and climate natin. So yung El Nino, ongoing El Nino sa karagatang Pasipiko is weak to moderate pa po. And so far, ang forecast po natin for the month of August ay hindi naman agad-agad na tagtuyot agad. Babalikan po natin yung forecast rainfall natin for the month of August ay posibleng may nakararaming bahagi ng ating bansa na maging above normal. Ito nga yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero sa mga susunod na buwan, dahil inaasahan nga natin itong El Nino ay mag-e-extend at posibleng umabot pa ng first quarter of the next year, yun po, makikita natin na posibleng mag-manifest yung epekto nito in terms of konti ng pag-ulan na mararanasan
before the end of this year, possibly the remaining of the third quarter and the fourth quarter of 2026. Kaya po ganun ang nangyari. Akala natin pag binanggit natin na El Nino, agad-agad na wala na agad ulan. Oo. Hindi naman po ganun ang senaryo na nakikita natin sa ngayon. Ang nakikita natin in terms of pag-ulan, posibleng mag-manifest yung kakulangan ng pag-ulan dito sa ating bansa sa darating po na buwan ng Setyembre onwards. So September, maaring maramdaman magsimula September, and it can last until what? First quarter of 2027. Tama ba yun, Chris? Yes sir, we're expecting na posibleng umabot pa ng hanggang first quarter ng 2027 yung mararanasan natin epekto ng ongoing El Nino. Kasi sa ngayon, weak to moderate lang siya, and then ang pinakikita ng mga nakikita ng ating mga climatologists ay posible pang lumakas ito. Kumbaga, from weak to moderate, pwede siyang maging strong El Nino sa mga darating na buwan. At kapag na-reach yung ganong category, then likely, yun nga mag-start na mag-manifest yung konti ng pag-ulan na marireceive natin for the rest of 2026 and up to the first quarter of 2027. Ay, dapat pala gawan na natin ang paraan na maipon itong mga sobrang tubig ulan na ito para magamit natin pagsapit ng September until first of quarter of 2027 para maibsan yung epekto ng El Nino. Ano, Chris? Well, actually, ang nangyayari po sa monitoring din natin sa ating mga water reservoirs ay bagamat tumaas ang level, hopefully, madagdagan pa. Although, ito nga yung epekto. Kung sa mga low-lying areas, makakaranas tayo ng mga pagbaha. Pero yung on the brighter side, dahan-dahan namang umangat yung level ng ating water reservoirs na one of the main, some of the main functions. So, for example, the Angat Dams to provide water for Metro Manila, irrigation for the nearby provinces as well, at saka power generation. Yun. So, yun lang po yung tingnan natin na although nag-uulan, nababaha po tayo, lalong-lalo na yung mga low-lying areas, at saka, of course, yung mga hindi may iwasang landslide sa mga paanan ng bundok. Pero, yun nga, tingnan din natin yung side na nakakapagpadagdag pala ito ng tubig. Tumataas yung level ng tubig natin. And hopefully, masustain yung water level, ma-reach natin yung normal level ng ating mga water reservoirs para yun nga, matugunan yung intent purpose nito, which is irrigation, power generation, at saka water supply. Alright. Well, last question na lang, Chris, dahil makakapanayam namin later on si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Kamusta ang lagay ng sitwasyon o weather sa Baguio City dahil nagkaroon ng landslide doon dahil nga sa matinding pagbuhos ng ulan. Pero sa monitoring ninyo, kamusta ang magiging lagay ng Baguio ngayong araw na ito? Well, ang Baguio po, inaasahan pa rin natin na makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. For today, and as a matter of fact, yung kasama rin po siya dun sa weather advisory nga natin, gaya nga na nabanggit ko kanina, itong lalawigan ng Benguet, posibleng umabot pa ng more than 200 millimeters of rain ang bumagsak ngayong araw. Ngayong araw hanggang bukas, this morning up to tomorrow morning. Kaya not only Benguet, but yun nga yung mga lalawigan po na nasa weather advisory natin, maging alerto pa rin po yung mga kababayan natin for any possible flash flood, lalong-lalo sa mga mababang lugar, low-lying areas, sa mga komunidad na malapit sa ilog, and then mag-ingat din po sa mga posibleng pagguho ng lupa, lalo-lalo na yung mga komunidad na malapit po sa paanan ng bundok. So para po sa mas detailed na lista ng mga lugar na nakapaloob sa ating weather advisory, pinapayagan po natin mga kababayan natin na bisitahin ng Pag-asa website, pagasa.dost.gov.ph, at makikita nyo po under the category ng weather, may drop-down menu doon na may makikita kayo na general weather and then weather advisory, kiklik lang po para makita yung kumpletong listahan ng mga lalawigan na inaasahan nating uulanin ngayong araw and up to the next 2 days po. With that, Chris, maraming salamat sa oras na muli mong pinagkaloob sa ating himpilan at sa ating programa. Mabuhay kayo sa Pag-asa. Maraming salamat din po sa pagtulong sa amin sa pagpapalawak ng information natin, lalong-lalo na pag gantong may binabantayan tayong sama ng panahon, at mabuhay din po sila. Si Mr. Chris Perez, ang ating Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Alright, samantala sinusubukan po natin mga pag-ugnayan ngayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay po ito na nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Gisad Surong, Baguio City kagabi. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eye wall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Well, habang inatabay na natin ang ating pakikipag-ugnayan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil po dito sa nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Gisod, Surong sa Baguio City kagabi, meron pa hong ibang mga kinawang rescue operations ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang bahagi dito sa Luzon, particular ng Philippine Coast Guard, gayon din ng Bureau of Fire Protection, BFP. Hindi lamang diyan po sa Baguio, tulad po dito sa Cavite, napakarami po ng mga kababayan tayong naapektuhan ng matinding buhos ng ulan na nagdulot ng matinding mga pagbaha sa iba't ibang lugar dyan sa Cavite. Gayon na rin dito sa bahagi ng Batangas, lalo na sa Lipa. Marami rin pong mga barangay dyan sa Lipa City ang talagang lumubog sa baha at kinakailangang i-rescue ng ating mga otoridad ng Bureau of Fire Protection, ng Philippine Coast Guard, at ang iba't iba pong mga ahensya. Maging ang DSWD talagang busy po sa paniniguro na maihatid sa ating mga kababayang apektado ng pag-ulan, nitong habagat, lalo na makapaghatid sila ng mga relief assistance at iba pang mga tulong medikal para sa ating mga kababayan. Hindi lamang po nitong habagat, pati po nung mga naging epekto ng bagyong Luis at Maymay. So talagang we are being pushed to the brink. Pero ang Malacanang po, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatutok po sa sitwasyon ngayon at binabantayan ng gusto ang mga naging pangyayari at mahigpit po ang kanyang direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kagyat na bigyang tulong ang mga dapat nating
bigyan tulong na naapektuhan. Samantala, speaking of epekto ng habagat, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ng spokesperson ng Office of Civil Defense Central Luzon, si Ms. Lizelle Ann Kayanan. Alamin naman natin ang mga update dito sa mga maaaring pagbaha sa nasabing probinsya sa Region 3 at sa mga evacuation efforts din po nila at especially yung status ng dams. Nasa linya na po natin ngayon si Ms. Lizelle Ann Kayanan, spokesperson OCD Central Luzon. Ms. Kayanan, maganda umaga po at welcome sa Global na Tayo. Maulang umaga po sa inyo, Sir Ray, and ganun din po magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw po. Alright. Miss, Kayanan, kamusta? Una sa lahat, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Central Luzon? Nakararanas pa rin po ba kayo ng malakas na buhos ng ulan sa ninang habagat? Yes po, no, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-uulan na nararanasan po natin dito sa Central Luzon. As of now po, we have recorded a total of 370 flooded barangays, and there are a total of 284 evacuation centers po, no, na naka-open dito sa Central Luzon, catering to 5,252 families dito po dahil po sa epekto ng pag-uulan na dala ng habagat dito sa Region 3. Ma'am, for confirmation and clarification purposes, ilan na po yung napagsilbihan po at dito sa mga naapektuhang lugar? For our assistance po, no, we have distributed a total of 27 million worth of assistance. For our evacuation centers, meron po tayong naka-open na 284 evacuation centers. We are catering po to 5,252 families sa mga evacuation centers po na ito. Alright. Sa ano pong mga lugar o bayan ang most hit ng flooding sa Region 3? Yung mga na-record po natin, no, na mga areas, nandyan po yung Zambales, Bataan, Pampanga, and Nueva Ecija. Sila po yung mga may na-record tayo na mga flooded areas. We're also looking into areas po, no, na isolate. Ito po yung Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. And ang kagandahan naman po doon dahil alam naman ng LGU natin yung area ay may mga naka-preposition ng items. So based po sa assessment, up to 4 days they can manage on their own dahil dun sa mga assistance or prepositioned items. Pero ngayon po, ongoing pa rin yung assessment na ginagawa nila para ma-ensure na within the next days ay ma-access na po natin yung lugar at mabigyan po ng assistance yung mga kababayan natin na naapektado sa San Marcelino. Okay, pero matanong ko lang, kamusta po ang Tarlac? Wala naman tayo naging problema sa Tarlac, ano? Sa Tarlac po, hindi pa naman ganoon, pero meron tayong mga iilang areas po, no, na binabantayan din. And sa monitoring po natin, ang Aurora ngayon, yun ang nakakaranas ng cloudy skies. Pero the rest of the provinces here in Central Luzon, light to moderate rains po ang nararanasan natin. Okay. So, alright. Pero kamusta po ang dams natin na binabantayan po ninyo ngayon? Lalo-lalo na itong Pantamangan Dam dyan sa Nueva Ecija, Angat Dam at Ipo Dam sa Bulacan. Sa mga dams po natin, no, nakita natin yung pagtaas ng level ng tubig, especially sa Angat and Pantabangan. Ngayon po, yung Ipo at Bustos, meron po tayong mga gates na naka-open and nagdi-discharge na po sila ng tubig. Before naman ito, pagdi-discharge po, no, ay ini-inform natin yung mga areas na dadaanan ng tubig sa lalawigan po ng Bulacan. Oh, okay. So ang ano po niyan, ang ang downstream niyan, Bulacan. So sila yung talagang makakaramdam ng brunt ng pagtaas ng tubig dahil sa pagre-release ng dam, Bulacan. Yes po. And ganun din po, no, ang lugar ng Pampanga at Bulacan area ay binabantayan na rin po natin dahil yung tubig from the upstream from Nueva Ecija ay bumababa po sa mga lalawigan na ito. So ganun din po. Kaya nakikita po natin yung pagtaas din ng mga barangays na naapektuhan ng pagbaha dahil po dun sa pagbaba ng tubig mula sa upstream papunta po dito sa Pampanga at sa Bulacan area. Just to be clear, ma'am, just to be clear, ilang barangay na ang nasa datos nyo na lubog sa tubig baha ngayon? We have 370 flooded barangays po sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Zambales. And currently ongoing po yung pamamahagi natin ng mga tulong like food and non-food assistance sa mga areas na ito po.
And of course, kamusta po monitoring sa Pampanga River? Dahil kung di ako nagkakamali, parang halos nung kaninang madaling araw mataas na yung level ng Pampanga River. Opo, no. Nung mga nakarang araw, meron na po tayong mga area, especially dun sa mga tributaries po natin papunta ng Pampanga River na naka-alert na din po. So, patuloy po yung ginagawa nating pagbabantay. Meron na po tayong mga areas na nakita natin na nag-cause na po ng flooding sa mga areas na to. And ngayon po, naka-red alert status na rin po ang ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibig sabihin, mas pinaigting po natin yung ginagawa nating pagbabantay sa mga areas na naapektado po dito. And maliban po doon, no, meron tayong virtual EOC dito po para mas mapabilis yung koordinasyon natin sa ating mga LGUs. Naka-onboard po doon ang ating mga LGUs 24/7 para i-monitor po yung mga areas na affected po natin nitong nararanasan nating pag-uulan dulot ng habagat. Alright. Alam naman natin na ang Region 3 is an agricultural region, Miss Kayanan. Kamusta po ang epekto naman sa agriculture if you have any information or data on this? For the agriculture po, no, meron na tayong mga areas sa Zambales and iba pa po na naka-record na ng effects po sa agriculture. Pero up to now, hindi po muna makakapagbigay ng specific numbers or figures dahil ongoing po yung consolidation ng effects po sa agriculture dito sa Central Luzon. Alright, Miss Kayanan, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob mo sa amin dito sa ating programa, and we pray na maging safe kayo dyan sa Region 3. Maraming salamat rin po, and siguro isingit ko na lang din po, no, yung paalala natin especially sa mga kababayan natin dito sa Central Luzon na sa mga susunod na araw ay makakaranas pa rin po tayo ng pag-uulan. Kaya ang paalala po natin ay kung kailangan talagang lumabas at di po natin maiwasan ay magdala po tayo ng mga panangga sa ulan. Ngayon naman po sa mga kababayan natin na stranded po or mga kailangan ng lumipas, especially sa mga may low-lying areas, kung ang ating pong LGU ay nagsabi na kailangan nating mag-evacuate, ay sumunod po tayo dun sa kanilang paalala, and nakahanda naman po ang ating pamahalaan. Yung mga evacuation centers po natin ay ready at may mga naka-ready po tayo ng mga food and non-food assistance para sa mga kababayan natin kailangan lumikas. Muli po, maraming salamat po sa inyo and ingat din po kayo. Maraming salamat din po, Miss Alicel Ann Kayanan. Ano po ang ating OCD Central Luzon. Samantala, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing ama ng lungsod ng Baguio City. Walang iba kundi si Mayor Benjamin Magalong. Ito po ay kaugnay ng nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Gisod, Surong sa Baguio City kagabi. Magandang umaga po, Mayor Benjamin Magalong. Welcome back po sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray. Good morning din po sa ating mga viewers and listeners. Alright. Thank you so much po, Mayor. Mayor, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Baguio City, particular dito sa pinangyarihan ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisod, Surong? Dito sa Baguio, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Malalakas yung malakas yung ulan dito. Tapos malakas din yung hangin. Sa Gisod, Surong naman, we have an incident. It's a landslide at na-displace yung mga 3 bahay doon. So practically talagang na-flatten yung mga bahay. So we have 13 victims. Yung 3 na rescue natin kagabi, buhay sila. Yung 4 nawalan ng vitals. Tapos yung 6 still missing pa sila. So round the clock, 24/7 nagtatrabaho yung 24 hours talagang on rotation basis nagtatrabaho yung ating mga 150 rescuers doon ngayon, at we're bringing in more equipment para talagang matanggal namin yung mga slabs na yun dahil palagay namin nandun yung mga 6 na missing. Alright. So liwanagin ko lamang po, Mayor, just to confirm, 13, tama po ba yung narinig ko na nasawi na officially? Hindi, 3 yung 3 yung na-rescue natin. 3 yung na-rescue, okay. So yung 4 yung na-recover natin na wala ng vital signs. Tapos yung 6 pa, pinaghahanap pa natin. Okay. So nasa search and rescue mode pa rin kami ngayon. Alright. So, pero bukod po dito sa Gisod, Surong, meron pa po bang iba na nakikita po ninyo na maaaring maging susceptible sa landslide diyan po sa Baguio City, Mayor?
meron pa rin kami mga lugar dito na talagang considered as hazardous area. Alam mo naman ang Baguio, if you look at the map ng MGB, talagang almost 80 to 85% dito hazard area, no? So talagang binabantayan namin. Meron kami mga barangay na nagkaroon ng erosion. We are looking at mga 13 na barangays ang binabantayan namin ngayon. We are very fortunate na nakapag-evacuate naman yung mga residente doon sa mga lugar na nakikita namin nagkakaroon ng soil erosion. Tapos may mga na-displaced na rin kami mga pamilya, around 40, representing about 177 individuals. So nandun sila sa evacuation area. And we're providing all the necessary support, including psychosocial support sa kanila. Okay. May yung mga puno naman, we have already counted about 43 trees ang na fallen trees. So ito yung mga pumuputol ng mga kable, yung mga electrical wires namin. Kaya nagkakaroon kami ng dito, up and on brownout dito sa siyudad ng Baguio. At as of this date, mga 18 na barangays pa ang walang ilaw 18 barangays are out of electricity, walang kuryente. Yes. Okay. Yes, Ray. Oh nako. Pero sabi ho kasi ng Pag-asa, kanina nakausap lang namin ng Pag-asa, inaasahan po na matindi pa rin ang buhos ng ulan dyan. 100 to 200 millimeters of rain ang inaasahan ngayong araw na ito, Mayor. Yes, oo nga. Yun nga nakakalungkot doon kasi talagang saturated na yung aming soil dito. Kaya talagang sinabihan na namin we came up with an announcement this morning na yung mga residente, especially those occupying yung mga slope areas at mga hillsides and yung mga sinkholes, na kung pwede sana bantayan nila mabuti, mag-monitor sila kung may nakikita silang mga cracks, may nakikita silang mga loose soils, o kaya may nakikita silang puno na malapit na matumba o kaya natumba na. All they have to do is call 911. Huwag na silang mag-memorize na ibang hotline numbers. We have enough trunk lines para sa 911 dito sa siyudad ng Baguio kasi we have the Smart City Command Center. Balikan ko lang po itong mga residente ng Gisad Surong. Nailikas na po yung ibang mga residente o may naiwan pa rin? Nalikas na namin. Yung mga lugar na nakikita namin na apektado dun sa landslide na yon, talagang kagabi pa pinako na namin and evacuate na namin. And of course, yung mga assistance po na ibigay nyo na, Mayor, sa kanila? Yes, kagabi pa talagang full na yung mga assistance na binibigay namin, including psychosocial support, logistics, finances, lahat. Pati medical, talagang nandun yung mga medical teams namin at yung mga city social welfare teams namin. And today, magdarating din yung mga psychologists namin at mga counselors para kausapin yung mga membro ng pamilya. Kahapon nga kagabi nga na madaling araw, o kahapon, kanina madaling araw kasi nandun pa naman ako doon sa lugar na yon. Kinausap ko yung mga member ng family. At talaga makikita mo talaga na trauma talaga sila kaya kailangan talaga ng psychosocial support sa kanila. Huling katanungan na lang po siguro, Mayor, sa nangyari po ngayon sa Baguio at maaaring patuloy na pag-ulan pa rin sa mga darating na araw, are you thinking meron po ba kayong plano na mag-declare ng state of calamity just in case? Hindi pa naman kasi kung hindi nangyari itong Gisad Surong, I would say na minimal lang ang damage dito sa siyudad ng Baguio. Kaya lang nagkaroon kasi ng insidente na ganito, kaya talagang we have enough. Okay. We have enough resources naman para suportahan yung pamilya and at the same time ayusin yung lugar na yun. Alright. With that, Mayor, siguro may mensahe na naman po niyo, paalala at impormasyon sa ating mga kababayan sa Baguio, maging dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang mga kababayan nating OFWs at Filipino diaspora na nakikinig sa inyo po ngayon. Go ahead po, Mayor. Yes, thank you very much, Ray. Unang-una sa ating mga residente, malakas po ang ulan ngayon at mahigit 1 linggo at tutuloy pa ho ito na ilang araw. Kaya please keep yourself warm, dry, and at the same time safe. Drink your vitamins at kung ano-ano pa pang mga gamot na kailangan yung inumin. Pangalawa ho is please monitor your surroundings. Kung may nakikita ho kayong mga cracks dyan o kaya may mga soil erosion, ipaalam niyo po kagad sa mga otoridad. All you have to do is call 911. Huwag na ho kayo mag-memorize na ibang mga numero pa.
At the same time, please get in touch with your barangay immediately para kung ano man mabigyan kagad kayo ng immediate na support ng inyong mga barangay. Kung hindi naman, tawag lang kayo sa 911 at in just a few minutes, nandyan na po kagad. Marami po tayo mga response team ngayon na naka-standby para tulungan po kayo. Sa mga gustong umakyat po ng siyudad ng Baguio, wag ko kayong dadaan sa Cannon Road. Sinara po natin ang Cannon Road ngayon because of the rock falls at may mga landslides na nangyari ho dyan. Kaya dumaan ho kayo sa Marcos Highway at dito po sa Nagilian Road. At kung aakyat din po kayo sa Baguio, please magdala po kayo ng makapal na damit. Dalhin nyo rin po yung mga kapote at yung mga payong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Maraming salamat din po, Mayor Benjamin Magalong, ang ating alkalde ng siyudad ng Baguio. Yan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa pero siyempre tayo ay nakatutok din dito sa sitwasyon sa Baguio dahil nga po sa nangyaring landslide dyan sa barangay Gisad Surong at binigay na nga po ni Mayor Benjamin Magalong yung mga figures yung bilang ng mga nasawi, yung bilang ng nakuha nilang wala ng vital signs at yung iba pang mga residente ng nasabing barangay Gisad Surong nailikas na po at binibigyan na ng mga karampatang tulong o assistance, maging ang pagtutok din nila Mayor Benjamin Magalong at ng local government ng Baguio City sa pangkalahatang katatayuan at kalagayan ngayon ng syudad dahil nga po patuloy pa rin ang buhos ng ulan dyan sa Baguio City at sabi nga po ng Pag-asa mukhang dito sa Benguet area including Baguio matindi pa rin ang buhos ng ulan ngayong araw na ito, between 100 to 200 millimeters of rain. At hindi lamang po ngayong araw na ito at maaari pa itong tumagal ng ilang araw. So kinakailangan talaga ang masinsinang paghahanda at pagbabantay sa epekto nito. Landslide, flash flood, at kung ano-ano pang hindi pa kasama dyan yung mga sakit na maaaring makuha after nitong mga pagbaha na ito leptospirosis. Ayan, matindi yan. Sa mga susunod na araw kapag yung maaring tumaas ang kaso ng dengue so marami tayong babantayan ng mga mga waterborne diseases, babantayan din natin yan, okay, lalo na pag may mga nasirang mga water pipelines. Alright, and speaking of mula sa Baguio City, dadako naman tayo ngayon dito sa National Capital Region sa Parañaque City. Makakasama natin ang ating butihing ama naman ng Parañaque City, Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin Olivares, maganda umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo. Apo, maganda umaga po sa inyo po at sa lahat po ng ating mga nakikinig. Good morning po. Good morning, Mayor. Pero Mayor, kamusta po ang Parañaque? Matindi daw po ang pagbahang nararanasan ngayon sa inyong lungsod, Mayor? Apo, may portion lang po tayo yung ating mga low-lying. Alam naman po natin na sir na halos 1 week na po itong umuulan na ito at yung pong ating mga affected na mga pasada dito, yung portion po ng ating Dr. A. Santos. Pero passable naman po siya. Passable. Meron po tayong mga low-lying area katulad po dito sa may Valley 2 na Barangay San Isidro. Yan po yung ating talaga pong perennial problem po sa lugar na yun. At saka itong dito sa may Port State, sa may San Antonio, yung Pascual Compound. Pero basically, halos naman yung city po natin, okay naman po siya. Alright. Pero sa ngayon po, sa Parañaque, wala na, nag-cancel na po kayo ng ng mga face-to-face classes? Po, cancel na po siya, pati po yung ating offices po sa government, cancel po siya. Pero lang po yung mga frontliners po natin na talaga po nasa kalsada po sa lahat po ng ating barangay. How about po yung work po sa local government unit po sa munisipyo, sa City Hall? Cancel na po yun. Pero lang po yung mga frontliners po natin, okay. Yung sa health, yung sa DRM mo natin, yung po ay may pasok po lahat. Lahat po yung ating mga frontliners na mga servicemen and women. So matanong ko lamang po, Mayor, just in case if you have the numbers, mga ilan po ngayon ang masasabi nating nakatayong evacuation centers kung meron, at kung ilan po yung mga kababayan natin nasa mga evacuation centers kung meron? Apo, nung pong last Friday, nag-activate po tayo ng 16 na evacuation center. Pero ngayon, 4 na lang pong lugar ang meron po kaming nag-ooperate at nag-uwi na rin po yung iba. Siguro mga approximately, meron pa ho tayo ng mga 200 families doon sa 4 na evacuation center.
How about yung pumping stations natin, Mayor? Gumagana ba? Opo, gumagana po yung pumping station po natin lahat. Ang problem lang po namin sa city kapag po nag-high tide kasi ang Parañaque po along Manila Bay Kapag po tumaas po yung tubig, nag-high tide at sabay yung malakas na ulan, ang problema, hindi makalabas po yung tubig gawing Manila Bay. Kaya ang ginawa pong solusyon ng ating city yan, tuloy-tuloy po yung ating dredging ng mga river natin at saka yung creek. Nagpapailalim po tayo, wala pong tigil po yan. Whole year round yung dredging na ginagawa. Alright. Pag sinabi natin pumping station, isa sa mga nagiging problema minsan, Mayor, yung mga basurang tinatapon ng mga kababayan natin, bumabara sa mga pumping station. Yun po. At kasi meron tayong fast track po doon May fast track tayo sa ating pumping station. So may tao pa tayo nakadestino po doon. At talaga po nga, dinidisiplina po natin yung mga tao na meron namang regularly na naghahakot ng basura at tinapon doon sa tamang lugar. Well, kamusta naman po ang DSWD? Nakikipag-coordinate naman po ba sa inyo? Sapat po ba ang tulong na pinapahatid sa inyo? Sino po, ang MMDA? Ang MMDA at ang DSWD? Yes, opo, maganda naman po yung ating coordination po doon, pati sa DPWH, pati sa MMDA po, pati pagtulong ng DSWD sa Parañaque. Ayun, okay. Pero Mayor, mukhang tatagal pa yata ito Mga sabi ng Pag-asa, 2 to 3 days pa ang maaari. It can even go for. Po ang ating government, ang lokal, at saka ang mga barangay, kasama national, we will address this problem. Alright. With that, Mayor, maraming salamat po. Pero siguro, mahalaga na marinig po kayo ng inyong mga konstituente sa Parañaque. Ano po ang mensahe ninyo at paalala sa kanila? Opo, sa aking mga kababayan sa Parañaque, meron tayong preemptive na ina-evacuate po doon bago tumaas po ang tubig po talaga. Pero makikita po naman po natin, napakabilis mawala po. Basta biglang ulan, halos mag-subside ng tubig agad sa lungsod ng Parañaque. With that, Mayor, maraming salamat po, Mayor Edwin Olivares. Salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. At stay safe din po, Mayor, Apo. Thank you for the opportunity. Magandang umaga po sa kanila. Ang ating ama ng Parañaque City, Mayor Edwin Olivares. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Ano po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagmumonitor at pakikipagpanayam sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at ng iba pang mga kaganapan sanhi po ng matinding pagbuhos ng ulan at nagiging sanhi po ngayon ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Alam nyo, pag ganito mga galasing sitwasyon ang talagang tinututukan ko at ng karamihan ng ating mga kababayan ay ang Marikina River. Yan, dahil matagal na tayong medyo hanggang ngayon nasa atin pa rin yung lessons learned from Ondoy at yung matinding pagbaha na naranasan sa Marikina. Pero ngayon, alam nyo, madalas ako dumadaan sa Marikina River, nakikita ko yung mga pagbabago, lalo na sa Marikina River, sa panahon ngayon nila Mayor Maan Teodoro. Pero alamin natin ang sitwasyon ngayon mismo sa mga oras na ito sa Marikina City. Nasa linya po natin ngayon ang Mayor, Alkalde ng Marikina City, Mayor Maan Teodoro. Mayor Maan Teodoro, magandang umaga po. Welcome sa programang Global na tayo. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, kamusta po ang Mayor? Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Marikina City, lalong-lalo na sa likod po ng patuloy na mga pag-ulan? May mga naitala na po ba tayong mga alert o pagbaha para sa mga nasabing barangay? Yes, sa ngayon, ang Marikina River po, ang water level niya maintains at 16 meters. Ito po ay second alarm. Ibig sabihin, ang mga kababayan natin na nasa low-lying areas ay maaari nang lumikas at pumunta sa mga evacuation centers natin. Sa ngayon, bukas naman lahat ng evacuation centers natin. Meron tayong 29 available evacuation centers. And meron tayong 2,006 families ngayon sa lahat ng evacuation centers natin. So, pagdating sa pagbaha, meron tayong mga naitalang pagbaha sa mga iba't ibang barangay like Tumana, Malanday, and sa may bandang Nangkadin. So we have 2,600 families in different evacuation centers. Tama po ba ako doon, Mayor? It's 2006. 2006 Yes. families. Okay. As we speak, sir, kasi yung iba talagang bumabalik na sa kanilang mga kabayan. Talagang they opted to stay siguro overnight para lang masigurado na ligtas ang kanilang pamilya. So sa ngayon po correct me if I'm wrong dito, Mayor, nasa second alarm pa rin po ba ang Marikina River? Yes. Second alarm pa rin ng 16 meters water level natin. Pero alam nyo, kapansin-pasin, Mayor, na hindi na ganun kabilis tumaas at umaabot ng third alarm sa mga nakalipas na oras, sa kalipas na araw. Ito ba ay dahil sa mga flood control projects na ginawa ninyo, lalo na sa pagpapalawak po ng Marikina River? Oo, ang totoo, in our past experience, siguro yung mga nakaraang bagyo, yung malalakas tulad ng Ondoy, Ulysses, at yung ibang malalakas na habagat, talagang very significant ang napansin naming pagbabago sa pagtaas ng ilog. Lumaki kasi talaga yung water carrying capacity ng ilog. Simula ng i-dredge ito, and then nalagyan na ng dike sa gilid ng JICA, na ongoing pa rin hanggang ngayon. Pero kailangan talaga coupled by dredging kasi yung siltation, kailangan naming matanggal. Kasi every time umuulan sa bandang itaas, sa upstream, sa Rizal area, talagang dumediretso ang silt from bundok papunta sa Marikina River. Kasi talagang water basin ng Marikina. So, sasaluhin talaga namin lahat. So, ngayon naman, dahil napalawak na at napalalim, talagang kita mo yung current, ang bilis niya na mag-flow. So, ganun din, mabilis din siyang bumaba. Ngayong actually may 1 week na tayong umuulan ng dire-diretso talaga no. So fortunate pa rin naman ang Marikina dahil kahit pa paano
na bawasan talaga. Very significant ang pagkabawas ng nararanasan namin pananalanta nitong habagat. Yun ang kagandahan, Mayor. Hindi dahil sa kausap ko kayo ngayon dito, pero this is my own personal observation. Yan ang magandang nagawa, lalo na ni Mayor Marcy nung sinimula niya yan, tapos tinuloy po ninyo. Yan yung magandang nagagawa kapag natagamit sa tamang proyekto yung pera ng pondo ng taong bayan. Ano po, Mayor? Oo po, totoo naman po yan. Siguro generally talagang kailangan po may effort talaga din ng local government natin. Hindi lang po tayo maasa sa national kasi talagang marami din namang proyekto. Pero we support the good projects of the national government. Pero in return, kailangan mag-complement din kami. There may be gaps, like ito, yung dredging talaga. We saw to it na nung time ni Mayor Marcy, bumili siya talaga para sa city ng amphibious dredger na sarili. So anytime we can really dredge. Every day actually nag-dredge yung ating amphibious dredger sa ilog ng Marikina. At the same time, meron tayong dedicated team na nagde-declog ng mga drainage systems, creeks. Ayan. Sa ngayon, dineploy na ulit natin. 6 a.m. nasa labas na yung mga declogging team natin. Nagsisimula na rin tayo maglinis doon sa mga low-lying areas natin. Wow. Pero matanong ko lamang po, Mayor, kamusta po yung update sa operation ng Tumana Pumping Station? Sa ngayon, hindi pa rin siya operational. Nagmamanual pumping sila para mailabas yung tubig sa creek dahil nag-overflow na nga siya hanggang sa nagbaha doon sa creek side. And then, sa ngayon, meron yatang 3 mobile pumps na pinadala ang DPWH at MMDA, and then meron pang isa na mas malaki galing sa MMDA din na ipapump out pa yung tubig. Ito yung mga sinasabi natin na sana talagang may proper coordination, and at the same time, itong mga pumping station kasi, lalo na sa ating lungsod, maganda na ito turn over sa local government dahil we make sure na lahat ng pumping station na meron o naka-turn over sa city ay working at efficiently. Kapag kinakailangan na niyang gumana ay napapagana natin. Nagtitest kasi tayo regularly niyan. It so happen na itong pumping station sa Tumana is not yet turned over to the city. Pero liwanagin ko lamang po yun, Mayor. Yung pumping station sa Tumana, nasa jurisdiction pa po yan ng DPWH or MMDA? Yes. Opo. DPWH, yes, no? DPWH. Yes, tama. Ito ay under their supervision pa because they haven't turned it over to the local government. Kailan daw po nila ito-turn over yan? Kailan kaya nila ito-turn over para masiguro naman na gumagana ng gusto? Actually, sir, kahapon I spoke with Sec Vince Dizon and I asked him kung po pwedeng i-turn over na. He promised naman na he will just make the rectifications dahil nga sinubukang pagganahin kahapon, nangyari, hindi ko alam kung nagka-glitch o nasira or kung ano man. Nangyari, sumara yung gate. Sumara? So, imbis na free-flowing yung tubig galing sa creek going to the river, kasi, of course, bumaba yung river, gravity, dictates na bababa din. Dapat yung creek kasi palabas lang. Sumara siya. That's why, medyo nag-overflow talaga itong creek sa Tumana. Okay. He promised naman that he will make the rectifications first and then he will properly turn it over to the LGU. And kami naman nagpapasalamat dahil yun po talaga ang kailangan natin talagang close coordination at cooperation po ng lahat ng government units natin. Alright. So sa ngayon po, masasabi po ba natin, Mayor Maan, na all is well at safe naman po lahat ng constituents natin sa Marikina sa likod ng mga pagbuhos ng ulan at dito sa level ng Marikina River. Nasa second alarm pa rin po tayo. Ano po, Mayor? Tama, nasa second alarm. And then, ngayon, pinapaikot yung mga teams natin to check kung meron pa talagang flooding sa mga areas natin. Kasi kanina, upon checking, meron ng umupa talaga. I can say na generally,
Marikina is still flood resilient, no? We adjust talaga, depende talaga. Climate changes really here. Mahirap talagang i-predict ang lakas ng pag-ulan. Talagang torrential Yes. ang rains na naranasan natin. But ako, I give credit to the people of Marikina. And siguro yung mga empleyado din ng City Hall na hindi tumitigil araw-araw para masiguro na yung ating mga drainage system, creeks, ang ating ilog ay malinis at free from clogs. Talagang siguro whole of government and kasama ang taong bayan. Pero Kung hindi namin magagawa ito kung hindi sila nagko-cooperate. Pero alam nyo, Mayor Maan, alam nyo, nung mga nakalipas na panahon, matagal ko na akong sinusubaybayan ng Marikina River. Sa mga ganun nyo, kung ikukumpara ng mga nakalipas, ganitong klase ng ulan, baka nasa third alarm na po yan o higit pa kaya kinakabahan. Pero ngayon, hindi lumalagpas ng second alarm, bumababa pa nga, minsan bumabalik pa ng first alarm. Mayor, so talagang effective po yung dredging at yung mga ginawa ninyo dyan sa Marikina River. Napakalaking bagay po ninyo, napakalaking bagay, napakaganda. And hopefully, it stays that way. Maraming salamat po, Mayor Maan Teodoro. Thank you so much. Maraming salamat din po. Ang ating pong alkalde ng siyudad ng Marikina, Mayor Maan Teodoro. Yan, okay, sige. So at least naliwanagan na tayo dun sa issue ng pumping station. Kasi yung pumping station nga po, dahil tumaas yung tubig sa Tumana, sumara! Embes na bumukas. Nasa ano pa ho kasi nasa jurisdiction pa ng DPWH, hindi pa na ito-turn over. Pero sabi nga ni Sec Ihizon, ito-turn over naman nila as soon as possible. Basta ma-rectify lang yung mga mali o yung nakikita nila mga problema, and then they will turn over to the Marikina LGU. Samantala, ito ba? Dadako naman tayo ngayon sa Calabarzon. Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas, Romblon. Tama ba? Calabarzon. Pero siyempre, tayo po, kaalamin din natin yung sitwasyon sa Cavite. Tulad na nabanggit ko kanina, matindi rin ang pagbaha sa Cavite. Aalamin po natin ang mga kalalagayan ngayon na sitwasyon. Mula sa ating Deputy Spokesperson ng OCD, Calabarzon, walang iba kundi si Deputy Spokesperson Rap Sasutona. Magandang umaga po, Deputy Spokesperson Sasutona. Magandang umaga po, kasama Ray. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Okay, kamusta po ang sitwasyon ngayon? Unahin ko muna dito sa Cavite dahil marami pong mga reports na maraming barangay, lugar at talaga naapektuhan ng pagbaha sa Cavite. Bali, kung sa kasalukuyan po, ang medyo lighten lang po yung weather ngayon. Hindi na po katulad kahapon na sobrang lalakas talaga ng ulan. Doon sa iba't ibang bahagi po ng ating mga probinsya po, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. So ngayon po sa Cavite, meron pa rin naman tayong mga monitored na flooded areas, pero moderate na po or manageable na po ng ating mga local government units. So pero aside from that, marami pa rin po tayong mga monitored na mga residente po natin na nasa evacuation center sa buong Calabarzon. So yung mga reported po tayo sa Cavite, sa Laguna, 13 sa Cavite na bayan, 8 sa Laguna, 21 sa Batangas, 10 sa Rizal at 5 sa Quezon. So ito po yung batay po sa huling tala ng ating Dromic report ng DSWD. Balikan ko lang, Raf, yung mga figures na nabanggit mo. Pwede bang pakiulit just to confirm? Opo, batay po dun sa latest situation report ng RDRRMC Calabarzon natin, sangayon po dun sa Dromic report number 5 ng DSWD Calabarzon, meron po tayong mga bayan po na monitored na meron po mga affected na population na sa Cavite po, meron tayong 13, Amadeo, Bacoor, Dasma, General Trias, Imus, Lindang, Kawit, Margondon, Tario, Silang, sa Ternate at General Mariano. So meron din po tayo sa Laguna, sa Binyan, Cabuyao, Lamba,
San Pablo, San Pedro, Santa Rosa, 7 bayan po. And sa Batangas po, meron tayong 21 na monitored po na affected population. Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calatagan, Cuenca, Laurel, Lemerilian, Lobo, Mabini, Nasubu, Rosario, San Jose, San Juan, San Pascual, Talisay, Satanawan, Tingloy at Tuwi. Sa Rizal naman po, meron tayong 10 na bayan, Angono, Antipolo, Binangonan, Rodriguez, Morong, Pililla, San Mateo, Tanay, Taytay, Teresa. At sa Quezon naman po ay 5, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya at Yaong. So all in all po dun sa latest situation report po natin, epidemic report po ng DSWD, meron tayong monitored po na total na 25,322 families composed po ng 91,011 individuals sa 286 na barangays po ang apektado po. So correct me if I'm wrong, 25,300 families affected? 25,322 po. 25,322 families affected sa Calabarzon. Yes po, sa Amoray. Okay. So, pero casualties, meron ba tayong may tatalang bagong casualties? Sa Calabarzon po kasi, meron po kami na monitor na 6 actually reported po sa amin. Pero ito po ay subject for validation ng ating management of the dead and missing cluster. Kasi bagamat po na i-report po sa amin, tinatriangulate po yan at kino-confirm po ng ating MDM cluster para po mai-add po siya. Kasi minsan po yung nare-report sa amin ay hindi naman related po dun sa kasalukuyang operations natin. Kaya po, bago po namin nilalabas yung actual report ay binavalidate po muna ng MDM cluster. Right now po, dito po, mayroon kaming 6 na subject for validation po. 2 sa Rodriguez, Batangas City, Antipolo, Santa Teresita, at ayan, saka meron din po tayong monitored po na isang missing po sa Batangas City at saka 2 injured po na naitala po sa Naik, sa Cavite at saka Rodriguez Rizal. Okay. How about yung rider na nasawi sa Antipolo? Naisama po ba yun? Kasama po siya kasamang dito sa ating listahan for validation MDM cluster. Alright. Pero sa Calabarzon, ano bang bahagi ng Calabarzon ang susceptible talaga sa landslide sa inyo pong pagmo-monitor at pag-aaral? Actually po, may mga areas talaga tayo. Yung mga bulubundukin po. Actually, meron tayo sa Cavite, sa Batangas, sa buong Calabarzon po, may mga bahagi po kasi dyan na medyo susceptible po. And dun sa batay sa latest po ng MGB, buong Calabarzon po, meron tayong mga naitala na mga listahan ng mga barangay susceptible for flooding and landslide. Kaya yung lagi natin minomonitor, binabantayan. Sa mga local government units po, ginagamit na rin to actually kung wala pong declaration sa national para mag-suspend ng klase. Specifically kung maraming barangay na po yung naka-monitor po sa MGB na susceptible po for flooding and landslide. Alright. How about yung iba pang mga government agencies and their interventions like DSWD, DPWH, PCG, maging yung Bureau of Fire Protection? Kamusta po ang coordination nila sa inyo? Apo, kasama rin. Actually, simula nung nag-start itong ating mga patuloy na pag-ulan, nag-activate na ang ating RDRMC ng Virtual Emergency Operations Center na kung saan yung at nitong 8 lang, nag-activate na rin tayo ng ating response cluster. So lahat po ng nabanggit nyo po na ahensya ay kasama sa iba't ibang cluster na kinabibilangan po nila. Whereas yung mga assistance katulad ng search and rescue natin, at tapos yung ating mga health cluster sa DSWD, sila yung bumubuo ng food and non-food items, yung protection cluster, tsaka yung para doon sa internal displaced population natin, sila yung nagmamanage. And lahat po yan, same with the DPWH, kasama po sila doon sa debris clearing cluster. Sila po ay proactive po na tumutugon doon sa pangangailangan ng ating mga lokal na pamahalaan. So nilalapit po yan kung hindi po nakakapag direct din po agad sila. Ito po ating Virtual Emergency Operations Center ay
proactive po para dun sa mga concern ay maparating. So, meron po kaming nilabas na RDMC memo para yung ating mga local government units may access po doon sa Virtual Emergency Operations Center para mas madali po nilang matouch base po yung mga kinakailangan siya. So, patuloy naman po tumutugon ang ating RDRMC para po matugunan po yung mga pangangailangan. And so far po, manageable pa naman po yung ating situation on the ground. That's nice to hear. Pero syempre, nakalimutan ko yung maaring makuha namang sakit dahil dito sa matinding mga pagbaha, leptospirosis, yung mga waterborne diseases, lagnat, flu. So, kamusta naman ang coordination sa inyo ng DOH? Actually po, sila naman po yung part ng health cluster natin. And nag-update po sila from time to time kasi everyday po meron kaming weather updating / yung updating po ng ating situation on the ground. Nag-report po yung clusters, yung mga actions taken po nila at saka po yung ating mga provincial DRM council through our PDRMO. So ginagawa po natin, ini-ensure po natin yung mga pangailangan din ng ating evacuation centers, katulong po ng mga lokal na pamahalaan through their rural RHO, tsaka yung CHO at tsaka AMHO natin. Sinisiguro po na i-activate po din nila yung health cluster po nila kapag po nagkakaroon po tayo ng mga establish po tayo ng evacuation centers or pag mayroon na po mga evacuees na tayo, kasama na rin po sa monitor. So far naman po, maayos naman po ang coordination with our health cluster through our DOH. Okay. With that, Raf, siguro bago ko bitawan, mensahe mo muna at mahalaga pang paalala para sa ating mga kababayan sa Calabarzon dahil sabi nga ng Pag-asa kaninang panayam namin, this type of weather ngayon na pag-ulan, baka tumagal pa ng 3, buong linggong ito, baka makaranas pa rin tayo ng pag-ulan. Raf. Apo, maraming salamat kasamang Ray. So at sa ating mga kababayan, patuloy po tayong mag-monitor ng sitwasyon po ng weather po natin sa ating mga lokalidad and maging proactive po tayo sa mga babala or warnings. So lagi po nag-advise po, naglalabas po ng abiso ating mga science-based agencies katulad ng DOS Pag-asa. Gayun din po ang Office of Civil Defense Calabarzon at ating RDRMC Calabarzon para patuloy po na paalalahanan ng ating mga kababayan. So sa mga residente po na nasa mga low-lying areas or yung sa alam na po natin na medyo critical na po yung area natin or highest areas po, patuloy po natin na obserbahan yung ating sitwasyon at kung kailangan po lumikas, huwag na po natin hintayin pa po ang ating mga lokal na pamahalaan na palikasin tayo. Mas maigi na po, ika nga sabi, prevention is better than cure. Kung kailangan po lumikas na po. And patuloy din po nating through our DRMC and our DRMC Chairperson, aming pong Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III. Kami po ay tumutugon sa mga pangangailangan ko. Kung may mga logistical requirements po, tayo po ay direkta doon sa ating mga member agency para tumugon. At kung mga pangailangan po, 24/7 po bukas ang aming tanggapan ng RDRMC Emergency Operations Center at ang OCD. 24/7 po kaming nakamonitor po sa ating sitwasyon sa buong Calabarzon. So manatili po tayong sa banta po ng habagat at kung ika nga po natin, patuloy po nating palakasin po yung ating preparedness. Ika nga, rather than yung ating response na po. So maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa akin. Kami po dapat magpasalamat sa inyo dyan sa OCD Calabarzon at sa iyo, Deputy Spokesperson Raf, dahil sa oras na pinagkaloob mo sa amin sa kabila ng alam kong very, very busy, hectic. Opo. Nagjo-duty po kami din ng 24/7. Wala pa kayong tulog. May tulog na. Katulog na ba kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Huwag niyo naman pababayaan ang sarili ninyo, ha? Baka naman kayo magkasakit, hindi mas lalo kayong kakailanganin ng ating mga kababayan. Ayun nga po. Team However po tayo Siyempre po. Number 1 po yung servisyo po. Thank you, Rafa. Thank you very much. At God bless you and stay safe yung ating OCD Calabarzon. Salamat din po. Ang ating Deputy Spokesperson ng OCD Calabarzon, Ginoong Raf Sasutona. Yan. So, well, that wraps up our edition today ng Global na Tayo. Pero bago tayo tuluyang magpaalam,
medyo may good news naman tayo. Kahit paano may good news. Bukas, Martes, may tapyas presyo sa produktong petrolyo, sa diesel, gasolina, kerosene. Ayan. So, medyo kahit paano good news, no? May bawas presyo. Pero, eto, yung good news may kasabay na hindi magandang good news. Ngayon lang yung ito, itong bukas, meron tayong tapyas presyo. Pero, ito sasabihin natin, batay sa monitoring natin, ngayong araw na ito, lunes, ngayong araw na ito, sumipa na naman ang presyo ng produktong petrolyo o presyo ng langis sa international market. Bahagi na ito ng balitang global. Presyo, kung bukas meron tayong bawas sa presyo ng langis, that's good. Isang linggo na naman nating magagamit yung bawas presyo. Pero bantayan natin yung presyo ng langis sa international market ngayong linggong ito dahil lunes pa lang, ngayon pa lang, sinasabi na po sa presyo ng international, tumaas na naman ang presyo ng langis sa international market dahil sa walang kasiguruhan na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon po kasi sa Iran, nakasalalay pa din sa Estados Unidos o sa US, lalo na sa kanilang pagsang-ayon sa mga kondisyon ng Iran. Kasi may kondisyon po ang Iran dyan. Nakikipag-usap din ng Iran sa Oman. Medyo yung Iran at Oman, medyo nagiging maganda yung usapan, pero ang problema, kinakailangan makiayon at sumang-ayon ng US sa mga kondisyon ng Iran. Pero alam naman natin ng US na hinihintay natin dyan. Pero dahil dyan, medyo nagkakaroon ng uncertainty dyan sa usapan na yan. Kaya medyo tumaas na naman ang presyo. Batay po sa presyuhan kanina, ang Brent crude, nasa $84.79 per barrel. $84.79 per barrel, tumaas po yan ng $1.20. Okay? Samantalang yung US crude, pumalo na sa $79.29. Mas mataas ito ng $1.12. So kung magpapatuloy ito sa buong araw nito, buong linggong ito, ay asahan po natin na next week, tataas naman. Bagamat ngayon, may pagbaba sa presyo, sa prices, baka next week, kung magpapatuloy itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito, na Lunes, baka maka-expect tayo ng pagbawi o tataas muli. Alright? Sige, ingat po tayong lahat. Ano po mga kababayan? Sabi nga po ng Pag-asa, medyo pagpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa hinang habagat. So yung mga lugar, laro-laro na yung mga regions dito sa Luzon, Northern Luzon, Central Luzon, maging dito sa Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng mga pagbuhos ng ulan sa hinang habagat sa loob pa rin ng 3 hanggang 5 araw. Yung ating mga kababayan sa Benguet, yung ating mga kababayan sa Baguio, mag-ingat po tayo. Okay? Maraming salamat po sa ngalan po ng ating Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, of course, nandyan sila Miss Jam Season, ang ating executive producer din, kasama natin si Miss Drizzle Nanyong, sa ating master control si Miss Susan Aison, sa Wirecast si PJ. Ayan. Ano ba talaga? JP o PJ? Kahit ano? Ano ba? JP Lomuntad. JP Lomuntad. Yan. Ikaw talaga, PJ. JP Lomuntad. And of course, syempre, yung ating mga kasamahan, ibang mga kasama, sila Leo Magpayo na uma-assist din sa atin sa paniniguro na tayo ay online. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ingat po tayo. Again, ingat po tayong lahat sa mga panahong ito. Maraming salamat. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.